Amen. Salamat dong. So, padayon ta mga igsuon, moadto ta sa pinaka-importanting bahin sa atong panimbahon kar nakabuntagon. Ingon sa pulong sa Ginoo in the book of Matthew chapter 4 verse 4 na ang tao dili mabuhi sa tinapay lang. Nagakinahanglan kita og pulong sa atong buhi nga Dios nga pagadalon sa iyang mga mensahero. So karon atong ihatag ang atong panahon kay Pastor Allen Lim. Maayong buntag sa tanan. Katulgo naman daw eh. Ha? Nalipay mo karon? Okay. So I'm so happy. No, nakita na to ang nakita ta usab dinhi sa balay simbahan. No? So dili na to kalimtan kanunay nga igahinggid na to ang Domingo, no? Sunday. Although daghan nasuko sa ato ang anong Domingo daw ta magsimba. Dili daw Sabado. Okay. So wala sila kabalo nga in the Old Testament. In the Old Testament, nagtagana ang Ginoo sa duha ka adlaw ang pagsimba. Adlaw sa Sabado ug adlaw sa Domingo, no? Pero actually ang pagsimba bisan unsang adlaw, no? Bisan na sa isa ka adlaw, kaduha ka magsimba pwede. Wala nay Sabado, wala nay adlaw. Ang pagsimba. So magsimba. So Domingo, kay kana man ang atuang naandan, no, walay mali ana. Ato ginang ihatag sa Ginoo, no? Kini ang adlaw natong pagpahulay. Dili ang pahulay nga way buhaton. Dili pahulay nga muhigda. Kundi pahulay uban ang Ginoo. Actually dapat tibok adlaw ta mag-uban, no? Kung naalang ta sa China karon, tibok adlaw ba? Walay tibok adlaw ang ato ang pagsimba karon. Pero kay kita Pilipino, di oras magita, gisunod nato ang oras. Actually, dung dito ka sa laing nasod, no? Tibok adlaw ang ilahang pagsimba. Na ako'y simbahan nga local church, ay, sultian ta ka ba? Muanhi ang mga member, magdala nagbalon. Kay gabi na sila manguli. Diha nami merienda, maniudto, pagkahuman, magfellowship na pod, pahulay, magkantahay na pod. Na. Pero kay karon kini man ang atong nandan, sige, kanila nga tuang. Kay duha lang magni ka oras, dili gyud nato ni ikadalo sa Ginoo. Ihatag nato na sa Ginoo. Amen ba? Uyon ba ang tanan? Ba sige, football na ko ninyo ba? Okay. Ingon si Maricel, nangandoy daw si Charles nga, kay siya man nagsandis ko. Asa si Charles ron? Charlie. Nangandoy siya nga, unta, maulahi ko mo abot. Kay siyang magtudlo. Pero wa siya kabalo nga, wa pa siya niabot, na anak ko. Ako siyang gingnan nga dong, nahibalan na ako ang imuang una-una. Unyo wa siya kabalo nga, ang akong wali, sunod sa iyahang bersikulo. Matthew 24, basa na ko kayo daw. So nagwali man, nagtudlo man siya 24, no? Ako ka nang ipadayon dito sa Matthew 24:42. Dali kayo i-memorize, no? Matthew 24:42, no? Pero saluduhan nato si Charlie, kay murag ready na ni. Palakpakan nato si Charlie, no? Nagsugod nagkabaga ang iyang naong, no di na maulaw. Ana gina, basta magwali ka ni ka magpastor, no, pabagaay lang nagnaong. Dili pabagaay yung bulsa na. Pabagaay nagnaong. Parehas ako ba? Baga na kayo ni. Ginahanglan di na ta maulaw. Pero sa primero ginakong wali sa unang panahon sa Chinese Community Church, di ka mo tuo ba? Ang akong tuhod ga ana-ana oh. Laliman ka na, diya si Mr. Happy Toothpaste. Ang mga big time ka nang nahatag sa itong sound system na diya mo, na oh. Incheck na mo, na. Minaw na silang tanan. So kanang akong experience, but you know, experience make us perfect. No? So kung i-assign gani mo nila Pastor George sa tubangan, ayaw you'd say no. No?
Do not stop the Holy Spirit, I tell you. Tinuod na ni kahadlok, kakulba, pero dawata yun na. Kaya nga naman, that's a good training for you. Kaya kano sa mga musugod? Di ba? Tigulang na ka? Ay, wala na. Ulahin na ang tanan. Kanang tigulang na ka, ay Ginoo, magwali na ko, Lord. Wala na. Pagaw na ka, wala na kay kusog. Dili nakakaduwal. No? So, samtang bata ka pa, parehas ako, bata pa ko, nagsugod na ko. No? Nag-alagad na ko sa Ginoo. When I start at the age of 16 years old, nagsugod na ko alagad sa Ginoo. So, nagsugod-sugod na po kong sharing like you. No, kinahanglan magsugod yun ta. Okay? Do not say no, ha? Ayaw yun. Kaya pag say ninyo og no, ay, palakpak din si Satan. Ay, salamat na hadlok si Dodong. Ay, salamat ni atras si Charlie. Lipay kayo si Satanas. Kaya di man siya gustuhan ng daghang kayo magwawali. Okay? Huwag tawagan mo, si tubag daw, yes or no? Ay ka. Kung sa itubag ninyo, yes na lang, Pastor. Ayagin mag-say no. Okay? So Charlie, salamat sa imuha nga information nga gihatag ug salamat sa paghatag di mo unsang tawag ana nga dili gid ta mawala sa atuang pagtuo, no? Og nadunggan ako ang pulong giawhag ta niya nga magpadayon gyud ta. No, magpadayon, no? So tinuod no ang Ginoo si Jesus Christ, nagsulti siya bago pa moabot ang mga katalagman. Before all this distress came today, the Lord Jesus Christ already gave warning 2,000 years ago. Nag-warning na siya. So siguro wala mo na kamatikod ang mga pastors karon nataranta na. Because of what? Ang ilang pangutana, is this the time, the fulfillment of Matthew 24? Kini na ba ang mga kamatuoran nga dapat mahitabo karon? All pastors today were puzzled. Nalibog ang mga pastor nga, kini na ba ang takna? Is this the end of times? So daghang kayo mga opinion ang nigawas karon. So kinahanglan pud nato istoryahon karon aron sama sa giingon ni Jesus, we need to be ready. Andam na ta. So pagkahuman sa tanan, gisulti ni Charlie ganina, nga tanan mga sinyales, nga tanan mga signos bago mo abot si Jesus Christ. Una-hunaon ninyo ha, bago mo abot si Jesus Christ, og tinuod man ni, mag-antos usata. Sama gisulti niya sa verse 29, immediately after the distress, pagkahuman sa mga kalisdanan, pagkahuman sa mga pag-antos, kanang ato ang oil crisis karon, gamay ra na, it's a small fraction. Wala ba mo kabaloon sa itumong ni Donald Trump kano gigirang Iraq? Have you read? Ang nabasa nato karon, Trump declare war to Iran. Pero unsay nasa likod sa hunahuna ni Trump? Gusto niya isuppress ang China. Unsa may kalabutan sa China sa Iran? Because Iran supply 50% of oil to China. Kay kalaban man sila, China o Amerika, unsaon niya pag-control, unsaon niya pag-suppress sa economy sa China. Dili pinagi sa gera, pinagi sa pagbawas sa ilahang oil. 50%. Kadako sa China, diyan almost 2 billion nanginahanglan og 50%. Kung ibawas nimo ng katunga, napiang yun. Muna nitawag ang China sa Iran. Iran, abrihin na ng Hormuz kay nadamay nami. Mao nagiabrihan karon. Kinsay nag-control karon sa Hormuz? The United States. So nangitag paagi ang China karon ang Iran, unsaon pag-agi sa oil kay giharangan naman sa US. Ang uban nasod karon pwede na makapalit og oil.
So ang Iran karon nag-isip nga, ang kaning oil, iagi na lang natog trained by land. By land. Kita mo? So nahuman ang gera, wala pa. Wala pa. Mo na ning giningon sa Biblia. Mo na giningon ni Charlie na before the coming of the Lord Jesus Christ, there will be wars. Dili lang rumors karon ha. So nagisulti rumors of wars. Kingdom against kingdom. Nation against nation. But today, we experience. Na-experience ba ninyo ang gera? Wala. Pero ang effect sa gera, na-experience ba nato? Oh, naglisod kaayo ta karon. Ang oil nagtaas 3 times. Ang mga presyo mo taas. Welga diri, welga dito. Reklamo ang mga driver, reklamo ang mga farmers, reklamo ang mga mangingisda, reklamo tanan. So these are wars. Nga ginon, this is the signs. Pero dili ka na akong mensahe. After all these things, sinabi ni Jesus Christ, verse 42, naghimo dayon og conclusion si Jesus Christ. Kay gisulti naman ako ni tanan, unsay buhaton nato? Moday ingon ni Jesus Christ, naisip daw niya na, nasulti naman ako ning tanan, gipakita nako sa inyo para maandam mo, para dili mo mga hadlok, kini ang inyong buhaton. Unsay gisulti sa verse 44. Therefore, pag ingon gani og therefore, unsa na? Conclusion. Action unsa atong buhaton. No? Pag ingog therefore, unsa ang buhaton namo Lord? Kay mo gera naman. Unsa man? Musa ka amig bukid, mangita pud mi barin? Ay mag-NPA na pud mi. Unsa may buhaton namo Lord? Tama? Naayo sa ka-Korean pastor sa unang panahon, Wako Church. Dugay na kay nga church. Naabi niya nga katong panahon na, moabot na, something October, moabot na ang Ginoo. Ingon siya kay moabot na ang Ginoo, dili ta mag-antos tanan. Ang tibuok church nag-suicide. Wako Church. Sa Amerika. Head by a Korean pastor. Sa isa ka adlaw namatay ang tibuok niya nga church. There are hundreds of them. Nag-inom tanan sila og poison. Para ingon niya, dili na ta mag-antos. Gipatay niya ang tanan membro. Pati siya. Pagtanaw niya, patay na tanan niyang member, siya pod nagpakamatay. Pangutana, gusto niyo kanatong buhaton? Dili sa. So tama, no? Naay kalisdanan mo abot. Naay katalagman mo abotay. Naay gyera nga dili nato madawat. Unsay buhaton. Verse 42. Therefore, keep watch, because you do not know on what day the Lord will come. Wow. Although naghatag ang Ginoo og mga signs, mga wonders, wala pagid tao nga nakasulti nga kanusa moabot ang Ginoo. No one knows. We do not know the day. We do not know the hour and the time pag-abot sa Ginoo. So ato ang unsa may pasabot sa Ginoo pagsulti niya, keep watch. Magbantay mo. Og magsulti ko, magbantay mo unsay nasa una-una ninyo. Ay, maglingkod lang siguro ko adlaw-adlaw, no, magtanaw. Ana ba? Or di ako sa pertahan, magbantay ko. Nana ba ang Ginoo? Dili. Lalong kaayo ni ang pag-ingon sa Ginoo, keep watch. Because of the Greek word Gregoreo, lalong kayo ang Gregoreo. Kaya dili man nato matranslate. Ang translate lang nato is keep watch. Sa Cebuano, magbantay. So kaning Gregoreo, to look buok bahin bago pag-translate. Number 1, giingon niya is to be awake. Awake daw ka. Number 2, to be alert.
Alerto. Kita og nanay wangwang, alerto ta ba? Makadungog, uy. Og nanay buto, diyan na ta mo alert. Number 3, to be vigilant. Pangutana ko sa inyo. Kaning to be awake, to be alert, to be vigilant, parehas dili. Kasi college dire. Again ha? Murag pareha raman to, pastor. To be awake. Again ha? College, parehas ba sila? To be awake, to be alert, to be vigilant. Parehas dili. Tao, no? Murag dili, no? Murag parehas mo, no? Makalibog og kutaw, no? Dili sila parehas, pero parehas sila og purpose. Parehas sila og purpose. Kaya nga naman, pag ingon mo vigilant, mata. Tama? Abri ang mata, vigilant. Na ba'y vigilant, Piyong? Na, wala. Wala. Mata ang ginaingon niya. Pasabotan na ayaw, sigig tulog-tulog diha. Ha? Kana magsimba, tulog-tulog. Uban, wanlog. Pikas lang mata. Uban, tulog yun. Sarado ng duha ka mata. Oh. Midya-midya gani, wanlog tawag gana. Ug tulog kayo, tulog. Oh. Ikaduha. Alert! Pasabot dun sa may alert. Ang ginatukoy niya ang imong utok. Alert! Ha, alert. Alert ba? Murag ka ng iro. Mulay tingog ka. Ana, dayon, alert! Tama? Ang to be awake, pasabot dun sa man. Tibuok lawas nimo. Kuyaw gyud ang Gregoreo, no? Pag ingog Gregoreo, to watchful, tulod ay ang pasabot. Abri ang mata, abri ang huna-huna, tindog. Dili pwede pa higda-higda. Kuyaw kayo, no? Unsa may connection ana, pag ingon sa gyud na, I want you to be watchful. Abri ang inyong mga mata. Ang inyong utok mo andar. Ang mga kabataan karon ang utok ambot o unsa na mga utok sa kabataan na influence na sa cellphone ba? ML. Blacks. May ganing isa diya gibutang dahil ng cellphone nakadungog gid siya ba? Oh, bantay mo ana dong. Lingaw-lingaw mo nga na ba, pero gihinay na mo, gikaon, gikut-kut ang inyong utok anang cellphone. Uban, pabanjing-banjing lang. Uban, patulog-tulog lang. Ang plato, nagtapok, ang hugaw. Unyay ka, pahayang lang. Okay? To be watchful. To be awake, it does not mean nga ikaw maglingkod, maghulat sa Ginoo, moabot siya, ay mamatay na lang ka pa. Kay nga naman gipaingon sa Ginoo nga to be watchful, abri ang mata, maglihok ang atong utok, maglihok pud ang atong lawas, unsay pasabot? Pasabot niya, samtang nagahulat kita sa Ginoo, we have to do something. Not just sitting down. Not just lie down and wait for the Lord. We have to work for something. Mo nang giningon niya to be watchful. Dili ni nga picture nga security guard ka, nagtindog lang ka diya, hantod mo human ang hapon, then uli. Mali. Ang watchful diri pasabot again, Gregoreo. Pasabot ana, your eyes is vigilant. Your mind is alert. Your body is alert, awake. Buhi ang tibuok kalawasan, pasabot sa awake. Kay nga naman, kay ang gusto pasabot sa Ginoo, when the time of comes, ingon siya, kining tulo, mabuhi gid mo. Kay nga naman, ang pasabot sa Ginoo diri number 1, aron dili kita mawala sa atoang pagtuo. Tama?
Kabalo ba mo nga gahapon, samtang naghahakot ko og karton sa Fatima sa palengke. Na-appreciate yun na ako ang usa ka pastor. Na siya'y multicam. Na siya'y speaker nga green. Nagbasa lang gid siya Biblia bisang way naminaw sa iya. Sige lang siya basa, wala siya gawali, wala siya ga-explain. Pero wa siya kabalo dito sa yang atubangan, dako pud kayong trumpa. Kami tagasunod niya la. Dili kami magtuo kang Jesus Christ. At bangay silang duha. Gira silang duha. Katong si pastor, sige lang po siya basa, bersikulo. Katong Muslim, suko na kayo, giatbangan niya. Ha? Tigulang mo, no? Kinsa man ha? Bodalya ba na? Mayo no? Tatani mo na? Ay, kita nga Charlie. Nagabasa lang yun, na-appreciate na ako na. Ang katong Muslim, sigig bomba, sigig pangdaot kay Jesus Christ. Dili sila motuo kang Jesus Christ. Kay si Jesus Christ, ingon ini. Og mamati mo sa ila, mawala gid mo sa inyong pagtuo. Mo nang ginaingon niya, kay ganuman, giapil man na niya sa iyang sign. Bago ko moabot, daghan mga tao mag-claim nga ako si Jesus Christ. Naghatag pa gani si Charlie og Kibuloy. Bisan na kablokad na ako dito sa likod para di ka makurog ngayon. Ngano mag-warning ni? Kailangan mag-vigilanta. Kay daghan kaayo karon mga pundok, lain-lain mga tinuuhan, nga ilang tanggalon, ilang usbon, kung unsa ang nabasa ninyo sa Biblia. O kamo karon kung you are not founded with the Word of God, madalagyod mo. So nangutan ako, habang paingon ako dito, nangutan ako sa usa ka brother dito. Ingon ako, brother. Siya, nako, unsa nang giwali din ninyo? Kani, nagwali mi against Jesus Christ. Dili mi mutuo. Ingon ako, brother, kinsa man gusto nimo sundon? Ang kataong patay o taong buhi? Nahilom siya. Kay si Muhammad, patay naman. Si Jesus Christ, patay buhi. Buhi. Tama? Ana raman na igsoon. Kung naay dalan, wala ka kabalo, duha ka dalan, naay langit o impyerno, wala ka kabalo as ang langit, as ang impyerno. Pag-abuti mo sa kanto, kinsay pangutanon nimo, ang patay buhi. Buhi. Alang-alang mangutana ka sa patay. Oy, asa ang langit diri? Dili naman ang mutubag. Tama? Ingana lang ang kwan. Ingana lang ang inyong logic. Ayaw mo magpadala sa ilang kwan nga, kesyo si Jesus Christ, tao lang. Kesyo si Jesus Christ, prophet lang. Si Jesus Christ ay teacher lang. He is a Savior. He is our God. Walay mawala sa inyo. Si Muhammad unsa lang man patay na na. Ngano mo sunod banta siya ha? Ang pinakaulahin niyang asawa, 9-year-old nga babae. Sit down. Lalimang ka nag-child abuse? Diri magani, maghilabot kag 13 anyos, kulong na ka. Ang pinakadaghang gipatay si Muhammad. Kinsay gusto niyo? Pero si Christ, unsay gi-promote? Love your enemy. Love one another. Pray. Asa makamusunod? That's the logic. Isa lang ang question. Kinsa may gusto niyo sundon? Ang patay o ang buhi? Si Muhammad walay claim na buhi. Naa siya sa history. Naa yang gipangtudlo.
Nigawas na siya 503 years after Jesus Christ. Wala siya claim nga buhi. Manapasagdi. Ug maminaw mo sa ila, pwede mo mawala. Kaya nga naman, kung musunod mo sa ila, ang kambyo ana, kwarta. Ug naa ka sa United Emirates karon, ug mo kambyo kag religion, tagaan dayon ka $7,000 if you change your faith. If you denounce Jesus Christ and you follow Muhammad and Allah, $7,000. Ay, daka gani kambyo TNT oy. Mo nang giniingon niya, be watchful, be alert, be awake. Kaya nga naman, para dili kita mawala sa pagtuo. Bantayan ninyo ang inyong pagtuo about Jesus Christ. Ang inyong pagtuo about the Holy Spirit. About the church, about everything. Muna, unsay tudlo din ni, mamati kita. Para dili ta mawala. Ikaduha, para dili ta mawala sa atoang mission sa kinabuhi. Igsoon sukad pagsulod nimo dinhi sa church, sukad pagdawat nimo kang Jesus, sukad pag-embrace nimo Christianity, whether you like it or not, naa na kay mission. Ang among mission, mission na pud ninyo. A mission and ambition, parihas dili. Kanang ambition, imuha na. Kining mission sa lain, pero gi-embase na ako as my mission. Ang atong mission, mo ni ang mission ni Jesus Christ. Naitulo ka mission. Tulo ha? Number 1, mission of winning soul. Kailangan magdaog yun ta. Ha? Ingon pa sa Jude, no? Let us snatch others from fire. Lalimang ka? Kanang mga taong buhi, wala sa Ginoo, naa na sila sa naglagablab nga kalayo di ay. Busa kay gihigog mo sila sa Ginoo, we are going to snatch them. Nganong word man ang snatch? Sa Greek word kaning snatch na kanang pangawat ba, kanang gikawat lang og kalit. Kanang kalit lang og kuha ba, pak! Paglingin nimo nawala na. Kalban mo ang snatcher? Kita man ang snatcher? Kanang gipaling-paling lang ka ba? Kanang pagkuha, nawala na. Oh. Ako nakatilaw na kong snatching. Nawala gid akong wallet. Paglingin ako, wala na. Ang katong sa akong likod, naghingog mo lang. Siya dito nangawat. Mauna siya ang snatcher. Muna ka mo, pwede mo mahimong snatcher diha sa Ginoo. We are going to snatch soul from others. Tanawan ninyo igsoon, no? Kinsa pa man, mao na karon mangita gid ta. Kinsa pa man ang ako ang idaog nga kalag. Kinsa pa may akong kuhaon karon. Kablo mo igsoon, kung dili mo mag-pray sa Ginoo og burden, wala mo'y pakialam. Unless you pray, mo na ang gingon ni Jesus, pray for the harvest. The harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, pray for the harvest. Kaya nga naman, pati burden nga magluwas, gikan sa Ginoo. Muna matingala ka, amo kay pa kailan kinsa mamatay na, maimpirno, wala. Kaya nga naman, wala pa siya butangig burden, wala pa siya butangig kabug-aton sa Ginoo, nga burden day nako luwason ang akong family, burden ako luwason ang akong silingan, burden ako luwason ang mga dili nako kaila. Kano sa man moabot ang burden? Unless you pray. Pero kung dili gid ka mangandoy ana, dili ka magpray, pabanjing-banjing lang ka diri sa ato ang simbahan. Mura lang ka pakaunon, patambukon, palipayon, uli. Wala. You will die alone. Manong purpose ato ang prayer meeting?
Lord, give me burden. Lord, open my eyes. Inga ng prayer sa China, sa Korea. They are crying for the lost souls. Pero kung ang prayer niyo about your needs, wala. Magsawa ka. You are praying for your health, wala. Kutob lang mo diya. There are more burden today. It's more than your health. It's more than your needs. The burden of lost souls. Kaya nga naman, hapit na mabot ang Ginoo igsoon. Unsa man ang atong ginahimo karon. Nakita na dungog na nato ang mga giyera. Unsa pa man ang ginahimo nato karon. Naanata sa crisis karon. Unsa pa man ang akong ginahimo karon. Nagpabilin gyapon kita sa atong ambition. Ayaw wala inyong ambition. I-appeal ang mission sa inyong ambition. Amen? Para dili kita mawala. Hapit ng Ginoo. Mo nang ginaingon niya, be watchful. Magmata ka mo. Kay hapit ng Ginoo. Asa man ang inyong mata. Asa man ang inyong huna-huna karon. Asa ang inyong oras. Kamulay makatubaga na. Dili lang kay lost souls. Let's focus to our mission to worship. Kani pasado na ta. Pasarad na ta ni. Wala na kumasay kaning worship na to. 100%. Og sa talent panid, daog na gid ta. Lalimang kag mukanta ta apil sayaw, magtiniil pag yun. Ay, daog na kayo ta sa talent ani. Very good na kayo ta ani. The next mission is fellowship. Aka ng pagtapok-tapok na to. Daog na punta ani. Gani asa tagikan gabi Sabrina. Hayahay. Daog na ta ani. Tama. Kaingon man ng Bible, let us not stop meeting together. Hala, magtapok ta sa Sabrina, dito ta sa dagat. Pwede, good. Padayon, igsoon. Mag-adto ta sa balay, magkape-kape. May bagong balay na himo, adto ta dito, magdalatag kape. Tapok-tapok ta para sa Ginoo. That's one mission. Pasado na ta diha. Number 3, para dili kita mawala sa trabaho sa Ginoo. Naay mga tao nangita ra bag trabaho karon. Tama? Daghan kayo nangitag trabaho. Unya pag naay nay trabaho ang akong kalagutan, pare, nanay trabaho. Ang pangutana, pilay sweldo pastor. Ay, ganigita kag trabaho niya mga ayo kag sweldo. Tama? Mangita dahil tagpilang sweldo. Pag ingunin mo, minimum 460. Ang pangutana, na sila'y wifi, pastor. Na ako'y sariling kwarto. Na ako'y TV. Hay, pagbalik sa bukid. Panguma. Dito ka, paglugit. Ang Ginoo na apoy trabaho. At the moment you embrace Christianity, at the moment you embrace Christ, you are already God's laborer. We need to work in the vineyard. Ang kadautan sa trabaho sa Ginoo, why sweldo? Maningkamot kag imo. Gusto mo na? Ang atong sweldo tuwa sa taas. Naana sa taas ang atong sweldo. Ang atong reward. Bitong gingon na Ginoo, no? Katong pag-dismiss niya sa 70 disciples, pagkauman napili niya ang 12, naama siya napili nga 70 na pod. Nga wala lang nasulat. Gisulti lang nga 70 sila.
And the Lord Jesus Christ charged them. Ingon siya nga, go! Adto kamo sa Samaria. Pero samtang kamo galakaw, ayaw kamo pagdala og bisti ninyo. Hala, manimaho mo na. Ikaduha, ayaw kamo pagdala og silver o gold. Hala, asa may mga una-ana. Ingon sa Ginoo, kung asa mo makaabot dito sa balay, panuktok kamo. Sila magpakaon sa inyo. Kung siya pasabot, to be the laborer of God, dili ta mangutana og pila ang akong sweldo. Kailangan mo trabaho kita sa Ginoo. Pwede ba na, pastor, na ako'y trabaho sa lain, mo trabaho pod ko diya sa Ginoo? Pwede. Pwede po na, pastor, nga, dili na lang ko mo trabaho lain, mo trabaho na lang ko 100% sa Ginoo? Pwede. Ang tawagan na full-time missionary. Kanang mo trabaho og lain, mo trabaho sa Ginoo, na tawagan na part-time missionary. Dili pwede no time. Amen? Pwede ka mahimong sulugon sa Ginoo while you are a student. Pwede ka magtrabaho sa Ginoo kung ikaw empleyado. Pwede ka magtrabaho sa Ginoo kung ikaw ay negosyante. Pwede ka magtrabaho sa Ginoo bisan naana ka sa imong katri. Pwede ka magtrabaho sa Ginoo kung naalang ka sa balay. Pwede ka magtrabaho sa Ginoo kung naana ka sa Dubai, sa Iran. Yan siya gusto matug Iran. Ang akong igsoon na sa Abu Dhabi, he cannot come home today. Ingon siya, bahala na ang Ginoo kung makauli ko sa dili. He cannot fly back. Hold tanan ang airport sa Arab nation. Bisan nun sa, pwede ba na magnegosyo ko, magtrabaho ko sa Ginoo? Pwede kayo. Ayaw nyo huna-huna kung kamo magtrabaho diya sa Ginoo, ibilin na inyong kambingan. No. Ibilin na inyong kaumahan. No. Naamoy time sa inyong kaumahan, naapod mo'y time sa Ginoo. Ang tawag na tent maker. Ingna daw ninyo be? Tent maker. Kaya walay sweldo sa Ginoo. Kami ni Maricel diri. Wala may sweldo na mo. Naapo sa Manila, kabalo mo pila kong sweldo? The biggest Chinese church in the Philippines. 80,000 a month. Pero diri, ni kusing, wala. Kami pa mangitag, paagi. Pero it does not matter. Kaya nga naman, the Lord will supply sa magingon ni Maricel. Kaya nga naman, wala man tagipadala sa Ginoo og silver and gold. So we can experience kanang supply gikan gyud sa Ginoo. Kabalo mo kung makadawat mog supply gikan sa Ginoo, wala mo'y gihimo. Wow, you will be amazed. Hala, asa man ni gikan? Wow, kaayo gyud sa Ginoo. You will amaze. So karon hapit naman ang pag-abot sa Ginoo, unsa pa may ang atong ginahimo. There are 3 works to look at trabaho sa Ginoo. To look at gusto mo? Bago ta manghuman, kay paghuman ani ikaw pat ka nagluto kog tiil sa manok. Nagluto kog Adidas. Mukha mo Adidas. Ug makasulti mo tulo ka tiyon niya, tagaan ta mo ikaw pat nga ti. Okay, these are the 3 works of the Lord. 3T, Tanawan ninyo asa mo pwede. Unsay gusto nimo. Number 1 T, transforming. Wow. Kanang transforming, unsa man ang transforming? Dili ta mo transform og sakyanan. Dili electronics, dili materials, kundi transforming a person. Tao. Na tao nga walay silbi,
buhaton ako naay silbi. Kanang taong adik, mahimong naay purpose, maadik kay Lord. Transforming, kasabot mo? Ha? Paras ka nang dautan ka nga tao before, pero tungod sa imo, naayos siya. You are the instrument of a transformation of a person. Ikaw ang hinungdan sa iyang pagbago. Wow. Sa una, wala siya kay Lord, karon naana kay Lord. Sa una, wala siya purpose, but tungod nimo, naana siya purpose karon. Gusto mo, ana? Sa una, nasalimuag ang iyang kinabuhi, but because of you, naana siya direction, naana siya meaning sa iyang kinabuhi. Transformation. Sa una, walay bili ang akong kinabuhi. Ang tanaw sa ako, gamay lang kaayo. Pero tungod sa imo, na-transform siya. Na-transform siya, pinaagi sa the Word of God. Kay gisangyawan nimo sa pulong sa Ginoo. Gisangyawan nimo siya, bahin kang Jesus. Na-transform. Kitang tanan, igsoon, adunay kita'y kaagi. Kitang tanan, dili perfect. O imong lantaon na sa una, wow. Na ako'y kaila, karon lang, sa unang panahon, palainom kayo siya. Grabe ka palainom. Pero karon pastor na sa Chinese church. Palainom gihapon og kape. Oh, nag-istorya siya siyang kinahubi. Pastor, ingon siya, sa unang panahon, grabe na ako kapalainom. Uy, pero somebody share the word of God, na-transform siya. O karon nahimo siyang pastor. You can do the work. Gusto mo, ana? O kanang kamo ang bad influence. Ang kanang maayo nga bata, nahimong dautan tungod nimo. Ang katong wala na adik og cellphone tungod nimo na adik. Kay gitudluan nimo og ML. Bad influence. BI tawag ana. Unta wala na diri. Naama na diri unta sipaon na sa Ginoo para mag-open ang iyang eyes. Muna be alert. Our business here in Jesus, mo bitang gitawag tag Jesus Christ Community. Community, unsa kada ko ang community. Diri lang sa Fatima nga community. Diri lang. Kabalo magigi-studyhan namo in a community, gamay lang atong kuhaon. 20% lang sa community ang atong i-transform. 20% lang, dili na tanan. Dili nato kaya ang tibuok Fatima masulod dinhi. Dili nato kaya napakaunon, guys. 20%. Unsaon nako pagsugod ni ana? Pinaagi na pud sa imong pag-ampo. Diha ka mosulod ang imong pag-ampo. Lord, gusto ko mag-transform og tao, Lord, gamit ako. Igsoon, unless you will utter that prayer, dili ka mahimong transformation influence sa lain. Number 2, letter T. Teaching. Isa sa mga trabaho sa simbahan karon magtudlo. Pastor, dili man ta Department of Education, tama. Tama. Kung ang Bible lang idepende nato dito sa Department of Education, wala. Ayaw nyo kalimta niya. Ayaw nyo kalimta. Kato nag-eskwela. Knowledge without the guidance of biblical values is the dangerous outcome of education. Usbo na ako ha, sabto ninyo na. Knowledge without the guidance
of biblical values is the most dangerous outcome of education. Bisayaon ako, kung ang kaalam sa tao dili magiyahan sa Biblia, ang kanang iyang kaalam pwede niya magamit sa kadautan. Amen? Nga naman ang atong congressman na ingunana, gikan man na sila sa UP, Ateneo, Harvard, London University, unsa pa nga eskwelahan na. Nganong nalambigit man sila sa nahimo man silang congressman? Taas man kayo na ilang eskwelahan? Winter, come here. Come here, Winter. Come here. Ingana biya ko sa una, nung gamay pa ko. Ginauban ko sa akong lola sa simbahan. Ingani gyapon, gamay pa ko. Matulog ko, basta ubanon lang ko niya. Anto nahimo kong pastor di ay. Dala sa gawas. O balik ta ha. So teaching Bible is very, very important. Tudluan ni sila mahitungod sa Ginoo. Tudluan ng mga tao bahin sa pagsimba. Tudluan sila bahin sa pagtuo sa pag-ampo, sa balaang espiritu, sa pagtuo sa patay. Daghan kaayo tagtudlo sa inyo igsoon. Ang teaching sa Bible, walay kahumanan. Mauna natay Sunday school dinhi. Kanang mutudlo, diri ayaw nyo tanawa lang ha. Na, dili man na sila 100% kompleto ang ilang gitudlo, pero naagi na isa tama. Amen? Naagi na may matunan isa. Ha? Naang may matunan ha? Para si Charlie, nag-research gina siya. Gi-research gina si Kibuloy. Nga eksakto gina yung claim. Kung sa'y claim ni Kibuloy, I am the Son of God. I hold the remote control. Nag-research. Ano ba? Mag-research gid ka. Ako gani, kadugay na ko, karaang damang na ko siguro sa simbahan, sa pagkawas. Mag-research pa manggihapon ko. Because teaching is very, very important. Amen? Do you agree? Naamoy tiilo niya. Number 3, letter T. Training. Wow. Kaning training, gwapo ni siya gamito ng isa ka illustration sa basketball. Tama? Natay referee din niyo. Bago ako sa Manila, na ako yung mga players. Si Happy Toothpaste, na siya ay grupo. Naami PBL. PBL. Kaning PBL na yung mga estudyante na, mga universities. Apil miya na. So naami coach, ako'y manager sa team. Si Mr. Happy ang among sponsor. Ako'y manager lang. Di ko kabalo mag-basketball. Inako, coach, ikaw nang bahala diha. Ako lay magpakaon sa ila. Awan na ang kondisyon. So nakita na ako na sila. Ingon ako, nakita na ako na sila. Anong magbalik-balik mo na sila sa ring? Nganong ipabalik-balik, maginang mag-shoot, pabalik-balik lang mana. Sa sobra na akong tanaw nga pabalik-balik, nangutana ko sa coach. Coach, dili ba pwede nga sa isa ka adlaw ka ng dagan-dagan human na? Ay, dili pwede. Nganong ipashoot maging pabalik-balik? Ingon siya, pastor. That's the power of conditioning. Gikondition ka. Nga kini nga anggel, pag naa ako din shoot 3 points. Makondisyon ang akong angle, ang speed, ang akong calculation, maanad ra ko ana. Wow. So naka-learn ko dito nga word, conditioning. Nganong gipadagandagan magini sila, patuyok-tuyok, kapuyon man na sila, coach. Again, that is conditioning.
Kay nga naman, pagdula ni mo basketball, isa lang kadangan, will na mong dila. Dili pwede. Kailangan maanad ka sa kapoy. That's word training. Unya kaning Greek word sa training din gikuha ni siya sa soldier nga term. Anong giningon siya, bro? Train up a child in the way he should go. Kanang word training diha, gikan sa soldier nga word. Bago ang tao mo adto giyera, dapat maanad na siya sa kalisod-lisod. Maanad na siya mukamang og lapok. Maanad ra siya mukaon og dahon para ma-survive siya sa giyera. Kailangan maanad siya sa buto-buto. Dili kay pagbuto, payok-ay! Laan na, isa palang gani ka buto. Ay, moana na dayon, makuratan dayon, ay di pwede. Muna, pabuton ginang imong dalunggan, dapat makadungog gid kag buto. Buto sa dinamita, buto sa hand grenade, buto sa kanyong tanan. Dili kay usa ka buto, usa lang ka utot, makuratan na ka. Kay nga naman, ang tawag ana is conditioning. So ibalik na to. Muna kung gipatindog mo dinhi, that's training for you. Nga pagtindog dinhi, dili na mo mahadlok. Training na siya. Gipahugas gani mong plato, ayaw mo kabalibad. Training na siya. Kay kung makahimo mong simbahan, kabalo na mo. Kay kung mawala na ni sila Maricel, kamo may sunod. Kamo na mo magugas og plato. Kamo na mo magpakaon sa tao. Asa kinsa si Maki? Kinsa? Kani? Jesus ko. Dili tinuod na kami no mawalang man mi. Pero kinahanglan atong simbahan buluhaton diri magpadayon. Kinsa may magpadayon? Kamo ang next generation. Pag mawala mo, next generation. Ug mawala sila napasatiyan. O kani ang next generation. Guess niyo ba? Dili man mi forever diri. Kami nagatrain mi sa imo para andam mi. Ug mobabay gani mi. Oh. Naay mo sunod, dili ka wala na ra ba si pastor? Isirado ng simbahan, buhaton na to palengke. Tama? Gets niyo ba? So we need to pass on the baton. Ipasa na to ang baton sa inyo. Ginatrain mo para mo barog mo sa sarili. Sunod, kung wala ni maglitsyon na anak, kabulusin nyo kinsay mo tuhog, mo iyawog baboy. Basta ang kaldero na alang na diha sa kusina. Oh. Bisag basig si Dodong ang musunod o takabalo. Oh, magtudlo ay na putang tanan, magtudlo ay na gani. Dili mi forever diri. So kining tulo ka trabaho sa simbahan, it's very very big. Kinahanglan i-appeal ni sa atong pag-ampo. Muna sa prayer meeting nato, i-ampo gyud ninyo ha. Walay mali unsay pangayoon ninyo sa Ginoo. Walay mali maayo mo kaayuhan sa inyong lawas. Pero unta i-appeal nato ang bahin sa trabaho kalihukan sa simbahan. Iampo ninyo nga Lord, gamita ko Lord. Tanggala ang akong kaulaw. Tagay ko paghuna-huna nga maayo. Tudluy ko sa pagtindog sa unahan Lord. Tudluy ko mag-ampo, tudluy ko magtudlo. Tudluy ko mahimong leader Ginoo. Inga na nga itong pag-ampo. Mao na ang pasabot, gingon sa Ginoo nga, be watchful. Hapit na moabot ang Ginoo, dili na ta pwede maglangay-langay, dili na ta pwede maglingkod-lingkod, dili na ta pwede nga walay buhaton. We have to do something.
natay himuon. Nasabtan ba nato igsoon? Kung padayuno nimo basahon ang mga Matthew 24 na diya gisulti na you need to be faithful, wise servant that day. Na siya ginaingon nga you need to be doing something in his household. Ang simbahan, household. Napod ginasulti diya, ginapadayon nga pag-abot daw ang Ginoo, He finds us doing something. Wow. Gusto daw sa Ginoo nga pag-abot niya, natay ginahimo sa iyahang buluhaton. Karon igsoon ang mensahe sa Ginoo, giwisik na naana sa inyo karon. Ipiyong nato atong mga mata. Ipiyong nato ang mga mata. So, ato kining kuhaon nga usa ka seryoso nga pagtuon karon kabuntagon. Kay hapit naman moabot ang katapusang adlaw. Ampo kamo sa Ginoo kung unsa pay angay ninyong buhaton. Dili ako makasulti kung unsay buhaton ninyo igsoon. Ang Ginoo lang ang pwede makatudlo. Unless you will pray. Dalay kong Dios amahan nga langit nun. Salamat Lord sa mensahe ang imong gitudlo gikan pa sa among Sunday school hantod sa among proper service of worship today. Imong ginapakita kanamo Lord God ang huling adlaw. Imong gipahibalo kanamo nga Lord kami nabuhi sa ulahing katapusang adlaw na Ginoo. Hapit na ang panahon sa imong pag-abot, sa imong pagbalik, Lord. Apan, Lord, kung among itanaw ang among mga bata sa among mga palibot, Lord, aduna pay daghan nga dapat i-harvest. Lord, unsa may angay namong buhaton. Lord, akong ginatugyan kini kanimo, ikaw ang mag-istorya sa matag usa na dinhi karon. Ikaw ang adunay gahom nga makatudlo kanila. Abrihi ang ilang mga mata, Lord. Abrihi ang ilang hunahuna. Tabangi sila. Gamita sila, Ginoo. Bisan uban kanila, estudyante. Ang uban kanila, Ginoo, gatrabaho. Ang uban kanila, Lord, kadaghanan atua sa ilang panimalay. Lord, paapila sila sa imong buluhaton. Salamat, Lord, sa mensahe. Salamat sa imong pulong. Salamat po sa imong presensya. Sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Palakpakan na ito ang Ginoo.